Start na. Okay. So magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw sa mga taga-abroad, taga-USA, Europe. Magandang umaga sa inyo. At mga taga-Africa and India, mga magandang hapon sa inyong lahat. Middle East, magandang hapon din. Okay. I'm Francis Chavez and ito po ay ang isa sa ating mga unang ginagawang webinars to promote our beloved business, Supreme Health Alliance Ultimate. Okay, so nagpapasalamat po ako sa mga nag-attend ngayon ng ating live webinar. And of course, I'd like to thank Mr. Johnny Bodegas who assisted us here para maging this broadcast will come to pass. Okay, Brother Johnny. So ilan na po yung ating attendees? Hindi ko makita rito eh. Kasama natin nag-attend. Hindi pa makita, sir. Hindi ko makita. Anyway, thank you. And then of course, Mr. Rogelio Santillana. Somewhere here dito sa building, Mr. Jun Santillana, who makes this webinar also possible. Nagpapasalamat po sa kanya. And of course, yung aking matuturing aking better half ba tawag dun sa better half? Yes, sir. May that worst, kaya better half ang tawag. Pakita lang natin. Iris, can you say hi sa ating mga nanonood? Hello. Medyo mahihain siya eh. Okay, so ang ating event or ang ating broadcast for today is not a regular presentation webinar. Actually, it's a discussion regarding dun sa issue sa pagiging scam ba daw ng SWA. Kasi marami nagsasabi, sa ating mga nagmamarket, nagpo-promote ng SWA, marami nagsasabi, ay scam yan, ganito yan, ganyan yan. Pero they don't really understand what scam is, on what, minsan they don't understand na they see so many legal businesses out there na hindi nila sinasabing scam, pero yung SWA sinasabi nilang scam. Kung i-compare mo yung mga business na yun, parehas lang sa SWA. Bakit ang SWA sinasabi nilang scam? So ano ba talaga ang the SWA scam? Yan, ano ba yan? Okay, ito pong the SWA scam na to, this is a document na i-release po natin in the next 2 days. Ako po yung sumulat ito. Kung ano yung i-discuss ko po dito, these are the same things na i-discuss ko po ngayon, no? Doon sa document na yun, the SWA scam. Ano ba yung SWA scam? Okay. The document na ilalabas po natin, these are series of questions. Nagtatanong tayo, scam ba yung ganitong gawain? Scam ba magbenta ng ganito, ng ganyan, ganyan? And ang sagot, kayo na rin makakasagot eh. Kasi makakakita kayo ng comparison sa iba't ibang mga industriya na hindi naman scam ang ginagawa ng SWA. For example, ito yung unang tanong natin. Ayan. Okay. Question number 1. Is it a scam to sell digital, downloadable, non-tangible products on the internet? Scam ba yan? Okay. Now, ang sagot lang dyan is, kung scam ang magbenta ng downloadable digital products na non-tangible, pag sinabi mong non-tangible, hindi siya nahahawakan. Hindi mo siya mahawakan kasi, siya eh, digital siya eh. Ito, tangible to, telepono. Okay, nahawakan mo siya. Pero yung e-books po ng SWA, yung ating mga products na software, hindi siya tangible. Kaya tinatawag natin non-tangible. Ang tanong, illegal ba mag-download ng non-tangible products through the internet? Okay, kasi yan ang ginagawa ng SWA. Question naman sa inyo, kung illegal yan, then ang iTunes ba na ginawa ng Apple, illegal ba? iTunes may hundreds of thousands of products na dina-download na digital from the internet, na non-tangible, di ba? May mga games sa iTunes, may mga software sa iTunes, may mga camera 360 sa iTunes, dina-download yun, binibili yung iba, karamihan sa kanila, paid software, pero hindi naman siya illegal. So bakit sasabihin nyo na ang SWA
may mga digital products na downloadable, bakit illegal? Ang iTunes, hindi illegal, di ba? So, yun lang ang comparison po natin regarding this question. Also, hindi lang naman ang iTunes ang nagbebenta ng mga downloadable digital products through the internet. Ano pa nagbebenta ng mga ganon? Kaspersky Antivirus. Okay, antivirus. Kaspersky.com, McAfee.com. Yung mga nagbebenta po ng antivirus. Downloadable po yun eh. Binabayaran nyo rin yun. Is it a scam? Hindi siya scam, di ba? Kahit binabayaran nyo sila. Okay? Kahit binibili nyo, dina-download nyo, hindi siya tangible product. Okay? Marami pa. Amazon. Ang Amazon po nagbebenta ng maraming digital books. Hindi siya downloadable, hindi siya tangible, pero is it a scam? Hindi. So, ang pag-download, pagbili ng digital downloadable products on the internet is not a scam. On that area, hindi scam ang SWA. Okay? Next question. Is it a scam to sell a digital library with 2,000 products on the internet worth $55? Scam ba yan? Maraming nagtatanong regarding po sa value ng ating library. Sinasabi nila, ay yung library na yan, e-books lang naman yan. Ano siya? Maraming mga e-books naman, libre sa internet, di ba? Yung ganon. Okay, paano nyo po sasagutin yun? First of all, when you're talking about 2,000 products, and take note, ito naman mga products natin, we will be enhancing this regularly. Yung ating pong partner na si Mr. Santillanan, nagkukuha na po siya ng mga writers and researchers para ma-enhance po yung ating library. So don't worry about the content, okay? Now, ang tanong lang doon is, ito bang 2,000 products to eh, ano to? Ano ba yung value nito? Okay, for those of you promoting our library, when people tell you, ito, libro-libro lang naman yan, don't answer them na bumibili lang sila ng libro-libro. Tell them, they are buying a bookstore. Okay? Kasi when you're talking about thousands of products, hindi lang yan libro-libro, bookstore na yan. Diba? And yung value niyan, $55, commensurate ba yan? I believe so, it's commensurate. Kasi some of our products, later on I'm going to show you a product, yung books natin. Can we get yung mga actual books lang? Meron tayong actual books dito na binibenta sa bookstores. Okay? Na kukunin na ating partner na si Armon Gatos. We have samples of actual books na nasa library ngayon na talagang binenta sa mga bookstores. In fact, some of these books are being sold in other countries at na-translate sa iba't ibang language. Nasa library po natin. Thank you, Brother Armon. Okay, ito lang. See this book. If you're familiar with this, nasa library po natin to. This is entitled Pure Power by James E. Valentine. Kung makikita niyo po, ibang language ang nakalagay dito. This is Indonesian. Itong librong po to na-translate na po sa Indonesian. This is an actual book. Hindi siya basta-basta lang dina-download, di ba? Actual book to na binibili sa bookstore sa Indonesia. Years ago po, nasa Pilipinas din itong librong to sa national bookstores. Pero mula nung dinigitalize natin dito para sa ating program, natanggal na po siya sa mga bookstores. Okay? Here are other examples. Vietnam. Okay, this is Vietnamese language, The Man of Power. Actual book rin po yan. Alam niyo po, yung itong Pure Power, binibenta po to before dito sa bookstore ng around 700, 800 pesos. Isang libro yan. Imagine, this is just one of 2,000 books in our library. So, may value po yung library natin. Okay? Meron din po tayong yung Pure Power na yan, translated to Russian. This is the Russian of, ito naman, MLM Power. Kikita nyo? Meron din po yan sa library natin. It's now scattered in Russia. Actual book yan. Okay, meron pa tayo. These are just samples, no? Doon sa mga iba't ibang bansa, even Saudi, sa Middle East, may mga books ng mga titles ni James E. Valentine na kumakalat doon, binibenta as books. Ito naman, this is in Brazil. Okay, so Portuguese siya. And so on. Marami pang iba. Okay?
So ngayon, sa mga nagtatanong, nagsasabi din na yung ating library is nakakabili daw ng other libraries sa internet. May mga nagsasabi nun, nakakabili ng other libraries worth magkano, $80, ganyan. Well, kung ikaw ay bumibili po ng library, di bumili ka na sa mas mura. Diba? $55 ang library po natin. Others are selling it at $80, $100 per library. And our library has contents na tayo lang ang meron. Wala yung iba. Like itong mga books ni James. And upcoming, yung mga books na i-develop po specifically ng SWA para sa SWA. So yun po yung ating value. 2,000 products at $55. Scam ba yun? I don't think so. Okay? Next question. Is it a scam to pay out commissions on a multi-level structure, especially dun sa mga digital products? Yeah. Okay. Oops, ay sorry. Yeah. Ganyan ka-sensitive ang mga gadgets ngayon. Okay? So is it a scam to pay out commissions on digital products using a multi-level structure? Scam ba yun? Well, multi-level structure is a much debated item, no? Or much debated issue ever since. Pero simple lang ang sagot natin eh. Let's go back to iTunes. iTunes, di ba, nagbebenta ng digital downloadable products. Meron ba siyang leveling? Meron siya. When someone buys a product in iTunes, ang unang level nakikita doon, sino? Si Apple. Apple will get a certain percentage of the commission. And then, sino yung next na level sa taas ang kikita? Yung developer ng product. So that's a two-level, multi-level structure in iTunes. Di ba? Other big companies like Amazon, they have affiliate programs. When you say affiliate, ito yung mga nagbebenta, independent sellers of the products of big companies, independent sellers on the internet. So mga Amazon, eBay, at iba pa, they have affiliate programs kung saan nagkakaroon ng multi-level structuring. So in that case, is it a scam to pay out multi-level? I don't think so. We are also paying out multi-level eh. Pero ang ating multi-level program is quite sophisticated, medyo komplikado, but it's still a multi-level program. Diba? Parang yung ginagawa din ng iTunes, Amazon, etc. They have an affiliate program na ginagamit. That's why yung term natin as SCAM, diba? The SWA scam. Ang ibig sabihin ng scam natin, supercharged affiliate marketing. Yan po yung ginagawa ng SWA. Our scam is supercharged affiliate marketing. Kasi affiliate marketing lang yan na supercharged. Ganun po siya. Okay? Ano pa ba yung ibang katanungan? This other question was applicable before. It's also applicable now. Okay? Is it a scam to market a digital product or downloadable products in a country where you do not have an office? Dati kasi wala po tayong office dito sa Pilipinas. Marami nagsabi, scam yan kasi ang office nasa ibang bansa, etc. Now, tatanungin ko kayo. Companies like Facebook, may office ba dito sa Pilipinas? Pero nakakabili kayo ng downloadable products from them. Yung mga nagfa-farm bill, yung mga nag-games, di ba? Bumibili kayo ng chips sa Facebook. Pero yung Facebook mismo walang office dito sa Pilipinas. Not only that, di ba? Marami po kayong binibili sa internet na walang opisina sa Pilipinas. So is it a scam? I don't think so also. Wala pong batas pa yung nagsasabi niyan. Although right now, because we already created our own office here in the Philippines, it's blessing para sa mga Pilipino. Pero syempre, in other countries naman, sila naman magtatanong. Walang opisina kunyari sa Ghana, Africa, ang SWA, walang office doon. Meron doon pala. Sorry. Let's say another country, in Italy, walang office ang SWA sa Italy. Illegal ba magbenta ang SWA sa Italy? The same answer. We are an online company. Diba? Online companies do not make offices in every country.
But it's not practical. You can have an office in one country and promote it through the internet legally. Walang problema doon. Okay? So is it scam? Market digital downloadable products in a country where you do not have an office? No, it isn't. Okay? Next, ito medyo difficult itong question na to. Maraming hindi nakakasagot. Okay? Is it a scam to sell products that do not have input cost per item? Yan. Ano ibig sabihin yan? When you have a product, like a ball pen, itong ball pen na to, let's say, binibenta to ng 20 pesos. Pero may puhunan na pumasok dito, di ba? Para sa paggawa nito. Yung tinatawag na input cost, yung puhunan na yun. Let's say, ang puhunan niya 5 pesos or 3 pesos, tapos ibebenta mo ng 20 pesos, the input cost is yun yung 3 pesos. Yung puhunan para gawin itong ball pen. Ngayon, ang mga nagsasabing scam ang SWA, sinasabi nila, walang input cost ang SWA, ang library natin. Walang input cost kasi yung downloadable na yan, wala na yan, parang, fixed na yan, wala nang binabayarang puhunan para ibenta yun, yung library natin. Okay, so illegal daw yung ganon. Is it legal? Okay, babalik tayo sa first question natin. Ang mga binibenta sa Amazon ba, may input cost ba yun? Wala eh, di ba? Once a developer completes his product, natapos niya yung game niya, yung software niya, binigay niya kay Apple, that's there. Wala na siyang gagawin. Basta may bumili lang doon sa kanyang product, kita na siya eh. May input cost ba? Wala eh. Di ba? Ano yung cost nila? Yung cost nila is yung pag-develop ng software. Now we here, in Swabi, we have a cost of developing and enhancing our library. That's our pinaka-input cost. Di ba? Ang mga antivirus software, ang Microsoft also, di ba may mga downloadable sila? Products, Microsoft Office, etc. Windows, you download it. May input cost ba yun per product? Wala eh. Once na natapos nila yung kanilang Windows product, yung Kaspersky, once natapos nila yung kanilang antivirus product, they put it online. Pag dinownload yun, kahit 1 million mag-download nun, wala na yung input cost per product. Meron na yung cost for development, di ba? And that's the same way with our products. Okay, so pag may nagsabi sa inyo, walang input cost ang product ng SWA, just point to them, iTunes, just show them iTunes, show them Microsoft, show them McAfee antivirus, Amazon. Itong mga software companies na to, wala rin silang input cost per product, but they have development costs, the same as us. Okay? So this is a very short but informative webinar. Just wait, in the next 2 days, ilalabas po natin yung pinaka-document natin, the SWA scam. Okay? If you have more questions, you can, or difficult questions na hindi nyo masagot regarding sa pagiging scam ba ng SWA, just email our support team or email admin para pwede natin idagdag dito sa ating document na ilalabas. The SWA scam. So remember, yung scam po natin, SCAM, okay? Ang ibig sabihin niyan is Supercharged Affiliate Marketing. Yun po. Thank you very much and God bless everybody.